Huwag mong gawin yung gusto ng iba. Gawin mo yung gusto mong gawin na ikaw lang yung alam mong makakagawa. Alam naman natin lahat yun eh, yung bata tayo. Alam natin yung gusto natin gawin. Tapos kinakalimutan natin dahil sinabi niya, uy, ganito ka, o ba't di ka magganito, ganyan. Nahirapan ako magbenta ng mga artworks. Eh, pag nahirapan ka magbenta ng gawa mo, wala ka rin pangbili ng materials, pang pinta, pang pyesa. Pag wala ka rin pangbili nun, wala kang magagawa, wala rin bibili sa'yo, wala ka rin pangbili ng pagkain. Ako po si Marius Black and I'm a traditional painter. I also make comics. So gumagawa din ng comics at saka gumagawa din ako ng painting at nagsusulat din ng mga tula paminsan-minsan. Yung tawag ko kasi sa artworks ko is Manila Ukiyo-e. So, inspired kasi ko actually sa Japanese way na traditional painting na tinatawag na ukiyo-e. Parang daily life nila yun sa Japan. So, gumawa ako ng sariling version natin. So, that's why I call it Manila Ukiyo-e. Mga ginagamit kong mediums, actually marami. Merong pen and ink sa comics, oil paint, oil on canvas, and recently, nag-explore ako sa watercolor. Napaka-distinct ng, kumbaga, if itabi mo siya sa mga nag-watercolor, ibang-iba yung dating niya. Hindi lang sa theme, pati dun sa medium na ginamit. Halimbawa, yung highlighter, yung parang mga highlighter na stabilo, yung mga ganito. Yung ganitong pink, bihira ka makakita sa watercolor na ganyang kulay eh. Ang daming artist na nagsasabi, hindi sila inspired or hindi nila mahanap yung gagawin nila na painting. Nasa may isip na concept. Lalabas ka lang ng bahay, makikita kang inspiration. So, para sa akin yun. And nagagawa ko siyang artwork. Nagsimula talaga ako sa comics eh. Nung bata ako, mahilig akong manood ng cartoons, mga X-Men, ganyan. Tapos, mga Teenage Mutant Ninja Turtles sa TV. So, inisip ko, ano ba yung alam ko sa art? Halos wala pa eh. Dudrawing lang ako. So, mas ginawa ko, nirapat kong mag-painting na course sa fine arts painting. Sa UST ako eh. Para lang maintindihan ko kung ano yung ibig sabihin ng art. Nung college ako, first year, nag-break up yung ex ko. Iniwan niya ako sa isa pang guy. So, parang sobrang nasaktan ako. Hindi ko alam kung paano ko i-express yun or paano ko, kumbaga sa comics, ang dami ko pang page na para ma-express ko yung sarili. So, naghanap ako ng medium, yung oil painting. And at the time, pag first year kayo, may anatomy class. Nung titignan ko siya, naramdaman ko, kung binalatan ako, parang yun yung expression ko sa sarili ko na at that moment, ganun ako nasaktan. Parang akong binalatan. So, sabi ko, yun yung paint ko, yung portrait ko na binalatan. So, doon nag-start siya. Ang ginagawa ko, yung daily routine ko is, bago mag-paint, sobrang nagpe-prepare ako talaga. Medyo OC ako. Ewan ko kung apparent yun pag nakita niyo sa may kasabihan na miss and place. Ibig sabihin nun, bago ka mag-cook, lahat ng ingredients mo hindi yung tatakbo ka pa sa nakalimutan mo kasi yung sili o yung bawang. So, tsaka ka lang lalabas. Hindi, dapat lahat maayos na bago ka mag-start. Mga ina-explore kong themes dun sa works ko. Bukod sa pain, minsan meron ding konting sex, meron din minsan tungkol sa mga laruan. Parang pipigain ko yung pagiging creative ko as an artist.
Kumbaga isang image lang ng pusa, paano ko magagawang iba-iba siya per image. I-paint ako mga pusa na naka samurai armor, ganyan. So, ang parang pinaka-isang artwork na naalala ko na medyo challenging tsaka meaningful sa akin is yung Blumentritt na artwork. Hindi lang siya challenging dahil ang dami niyang detalye. It's when I painted it eh. Kasi nung time na yun yung pandemic. Yung time na yun, bawal lumabas. Tapos, nagka-COVID yung misis ko, yung nanay ko, lahat halos kami nagka-COVID. Ako doon time na yun, hindi. Ang detalye pa ng painting na ginagawa ko. So medyo nabaliw ako. Isang buwan akong ginawa yung artwork, walang tigil. Parang may sabihan kasi na pag gusto mong mangyari, i-paint mo para magkaroon ka ng, I guess, psychic power na ma-manifest mo yung ginawa mo. So parang ganoon yung ginawa ko. Kaya siya bloom kasi double meaning. Blumentritt, of course, short form. Pero yung parang bloom din, parang nag-bloom yung bulaklak. Pag kasi may nagki-criticize ng work ko, na sinasabi na pangit yun o hindi nila naintindihan. Napakasakit kasi binuhos mo lahat nung alam mo eh, yung ikaw dun sa art mo. Pero mas masakit yung walang pumansin nung gawa mo. Yun yung pinaka-harsh na criticism para sa akin. May mga positive na criticism na tinatawag na comments about your work na pwede kang mag-grow dun sa sinabi nila. And may mga talaga nang babato lang ng mga artwork. So, kailangan mong ma-distinguish kung alin dun yung papakinggan mo. Mga naka-influence sa aking mga artists, si Rembrandt, si Gunther von Hagens, at saka mga 90s comics. Isa si Rembrandt van Rijn. Ano siya oil painter siya. Ang mga pinipaint niya is yung mga hari or mga Bible stories na let's say mga hari or eksena ni Abraham nung papatay niya yung anak niya kasi inutusan sa Senegal, ganyan. Yung isa pang artist na inspire naman ako is si Dr. Gunther von Hagens. Siya yung isang tao na doktor siya, pero meron siyang ginagawa na tinatawag na plastination art or plasticization art. Yun yung kumukuha siya ng mga bangkay ng tao, tapos binabalatan siya yung bangkay para i-exhibit sa museum para sa mga medical students to. So, ganun. 90s comics kung sa is yung X-Men, Fantastic Four, mga Teenage Mutant Ninja Turtles. Magaganda yung kulay nila, maganda yung drawing nila ng anatomy, dynamic yung mga poses. Sumasali kami sa Comic-Con, Comic-It, sumasali kami sa mga art fair, mga art marts. Ako at saka yung wife ko, nagsusulat kami ng mga books. Ako gumagawa ko ng art book na may artwork tsaka tula. Ginagawan ko ng tula yung mga paintings. Yun yung binibenta namin sa mga ganong events. Pag college ka kasi, nasa fine arts ka, ang daling makakuha ng praise eh. Ang daling makakuha ng award kung kasali ka ng student contest. Pero pag napunta lahat yun sa ulo mo, pag lumabas ka sa real world, hindi ka magsusurvive eh. Kasi ini-expect mo, ang galing mo na. Nag-struggle akong magkaroon ng realization na hindi pa ako gano'n kagaling. Parang naloko ko yung sarili ko na
May sinabi na ako pero wala pala. So, sobrang hirap talagang maintindihan yung gawa mo sa pagiging artist. Kung lalo na kung pinipilit mo yung naisip mo na vision sa art mo, tapos walang nakakaintindi sa'yo. Hindi siya magandang place to be in kasi bukod sa magugutom ka, gusto mo magpakamatay pag walang makaintindi sa'yo. And dumaan din ako sa phase na yun. Iniwan ako nakapag-break na ako kasi wala eh. Hindi nag-work yung iniisip mo na pagkatapos mong graduate ng fine arts, magiging akong sikat na artist. Hindi yun mangyayari agad eh. Kung mangyari man, di ba? Para sa akin, hindi yun nangyari agad. Ang daming nangyaring hindi yun. Namabot na ako sa dulo na, kung patayin ko na lang kaya sarili. Mabot na sa ganong klaseng pag-iisip. Kasi 10 years 10 years akong walang pumapansin ng gawa ko. Hindi ko siya kinaya. Nasabi ko, tapusin ko na lang kaya. Para tapos na. Para wala namang sakit. Hindi na ako, paya na ako eh. Bago ko patayin yung sarili ko, gagawa ko ng isang artwork na gusto ko talaga. Yung wala na akong pakialam kung magustuhan nila o hindi. Yung akin lang. Yung sa akin lang talaga. Yung wala akong pakialam dun sa mga sinasabi ng mga tao na nagdadoubt sa akin. Gagawa ako ng artwork bago ko patayin yung sarili ko. Na gusto ko lang. Wala akong iniisip na ibang tao dun sa artwork. Sa katagal-tagal na nag-start ako ng journey ko sa art, nakalimutan ko yung sarili ko dahil na-addict ako dun sa fame o yung praise ng mga tao na, ang galing mo mag-painting. Parang masyado kong piniplease yung mga tao. Sa dulo, sila na lang yung iniisip ko. And pag hindi ko nagagawa yun, feeling ko napaka wala akong kwentang tao. Na-addict ako dun sa attention. Pero nung binalikan ko yung kung bakit ba ako nagsimula na mag-painting, parang may nagbago. Actually, may nabalikan ako eh. May na-discover ako na nandun talaga in the first place palang kung sa simula. So, nag-drawing ako ng comics, bagong comics, tungkol sa sarili ko, tungkol sa mga ginagawa ko ng bata ko. Kung ano lang yung gusto kong kwento, wala akong pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao dun sa ginawa ko. Tapos nang ginawa ko yun, sobrang nag-enjoy ako. Parang alam ko tong feeling na to ah. Ang saya pala mag-drawing. Wala kang iniisip na ibang tao. Yung gusto mo lang dahil may gusto ko lang sabihin. Tapos natapos ko yung comics na yun. Ayoko na magpakamatay. So, kung masasabi kong advice sa mga artist, wala na kayo kailangan itago. Kung di ka magaling, di magpagaling ka. Galingan mo pa. Kung di mo alam yung sinasabi mo, di pag-aralan mo. Pinaka naging maayos na path para sa akin. Naging totoo na ako dun sa totoo talaga na ako.